Pagkatapos naming magparehistro ng kasal sa City Hall, inihagis sa akin ng aking asawa, si Isabela de la Cruz, ang isang napakakapal na folder. Halos kalahating metro ang kapal, na parang naghahagis lang siya ng lumang dyaryo. Partner lang tayo rito, Miguel Santos, sabi niya. Ang boses kasing lamig ng yelo. 1 taon lang ang kontrata ng kasal natin. Pagkatapos ng 1 taon, hiwalay na. Kung wala kang reklamo, pirmahan mo na yan. Ilang linggo ang lumipas. Hating gabi, nagising ako para umihi. Narinig ko si Isabela na may kausap sa telepono sa kabilang kwarto. Pabulong. Talaga bang epektibo ang paawang drama? Tanong niya sa kausap. Kinabukasan, nahuli ko siyang binababad ang thermometer sa tasa ng mainit na kape bago isubo. Nang makita niya akong papalapit, bigla siyang umaktong parang hirap na hirap. Mahal, ungol niya. Parang nilalagnat ako. Sobra sa 40 degrees. Napangisi ako sa loob-loob ko. Ang kasal namin ni Isabela ay pawang kagagawa ng aming mga magulang. Maliban sa aming dalawa, lahat sila ay tuwang-tuwa. Ang aming mga ina, si Mama Elena, nanay ko, at si Senyora Victoria, nanay niya, ay magkaakbay pa habang tawa ng tawa papalabas ng munisipyo. Naiwan kaming dalawa ni Isabela. Isang babaeng halos kalahating araw ko palang kilala. Agad bumigat ang hangin. Sa isipang kailangan naming magsama kahit papaano. Sinubukan kong basagin ang katahimikan. Pilit akong ngumiti. Natatandaan mo pa ba, Isabela, noong mga bata pa tayo? Naglaro ka sa bahay namin. Tapos, aksidente kong naihiyan yung lampin mo. Tiningnan ako ni Isabela ng masama. Parang dumi akong nakita niya sa ilalim ng sapatos niyang mamahalin. Hindi ba nakakatawa? Mahina kong tanong. Tumahimik na lang ako. Ramdam ko ang init sa pisngi ko. Bigla, isang makinang na itim na Rolls-Royce Phantom ang huminto sa harap namin. Bumukas ang pinto, at isang nakaunipormeng driver ang magalang na yumukod kay Isabela bago siya pagbuksan ng pinto sa likod. Eleganteng sumakay si Isabela. Napahanga ako. Grabe, naisip ko. Ganito pala kabigatin itong peking asawa ko. Nakatunganga pa rin ako nang marinig ko ang malamig niyang boses mula sa loob ng kotse. Tapos ka na bang tumitig? O kailangan ko pang bumaba para alalayan ka? Ginoong Santos. Umismed ako at sumakay na rin. Isinara ang pinto, at marahan kaming yumandar. Pagdating namin sa mansyon ng mga De La Cruz, na para bang palasyo sa laki at gara, hindi ko maiwasang mapatingin sa paligid. Si Isabela, parang reyna, ay komportableng sumalampak sa isang velvet na sofa. Agad siyang sinilbihan ng isang katulong ng mainit na Earl Grey tea. Humigop siya ng dahan-dahan. Nakapikit pa. Maya-maya, isang babaeng mukhang executive assistant, si MS, Ana, ang lumapit sa akin. May formal siyang ngiti. Sir Miguel, pakibasa po ito. Inabot niya sa akin ang folder na halos kasing kapal ng yellow pages. Umupo ako, nagtataka, at binuklat ang unang pahina. Nakasulat sa malalaking letra, kasunduan sa KOOPERATIBONG pagpapakasal ng mga Santos at De La Cruz. Ano to? Tanong ko. Ibinaba ni Isabela ang tasa niya. Gaya ng nakikita mo. Paliwanag niya. Ang boses walang emosyon. Partners lang tayo. Ginawa ko to para tigilan na ako ni Mommy sa kakapilit na mag-asawa. Siguro ganoon ka rin, di ba? 1 taon lang ang kontrata. Pagkatapos, magsasampa tayo ng annulment. Ang dahilan irreconcilable differences. Kung wala kang problema, pirmahan mo na sa likod. Sinilip ko ang mga pahina. Kalahati ay tungkol sa mga business terms, hati iyan ng ari-arian, na wala naman akong pakialam. Kooperasyon ng aming mga kumpanya, na parang pilit. Ang kalahati ay tungkol sa mga personal na patakaran ni Isabela, bawal pumasok sa kanyang library. Bawal pakialaman ang mga gamit niya sa kanyang master's bedroom. Bawal siyang istorbohin ng walang importanteng dahilan. At marami pang iba. Napakunot ang noo ko habang nagbabasa. Sobrang strike tone naman ng babaeng to. Sa dulo ng dokumento, may ilang blankong pahina. Para saan to? Tanong ko. Para sa'yo yan, sabi ni Isabela. Sumenya sa katulong niya bago tumayo at pumasok sa kanyang silid. Kung may gusto kang idagdag na kondisyon, isulat mo lang. Si MS, Ana ay nanatili. May ngiting pang customer service. Sir Miguel, sabihin niyo lang po sa akin. Mabilis kong pinirmahan ang pangalan ko. Walang idinagdag na anumang kondisyon.
Mukhang nagulat si MS, Ana. Pero wala siyang sinabi. Kinuha niya ang dokumento at umalis. Siyempre, magkahiwalay kami ng kwarto. Ako sa isang guest room na kasing laki na yata ng buong apartment ko dati. Kinabukasan, pumasok ako sa kusina para maghanda ng almusal. Habang pababa ng hagdan si Isabela, nakita niya akong may hawak na 2 plato ng sinangag, itlog, at longganisa. Malamig niyang sinabi, hindi mo kailangang ipaghanda ako ng almusal. Sanay lang ako sa luto ni Manang Rosa. Si Manang Rosa ang kanilang bitter-anang kusinira. Nabalita ko'y sobrang sarap magluto. Pero kasalukuyang nakalive. Hindi na nagsalita si Isabela at dumiretso palabas. Napataas ang kilay ko. Sino ba namang maghahanda ng almusal para sa isang roommate na 2 araw mo palang kilala? Kayo ba? Ako hindi. Parehong akin tong 2 plato. Sa ikatlong araw, dala ko na naman ang 2 plato ng almusal, pandesal, kesong puti, at kape, nang bigla kong nakita si Isabela na nakaupo na sa mesa sa dining area. Nagbabasa ng business newspaper. Sumulyap siya sa akin. Pagkatapos ay itinupi ang dyaryo at basta na lang iniabot ang kamay para kunin ang isang plato. Mabilis kong iniwas ang parehong plato. Hoy, anong ginagawa mo? Medyo pasig akong tanong. Natigilan ang kamay ni Isabela sa ere. Nanigas sandali bago binawi. Tulala siya ng matagal. At ang mukha niya ay namula tapos namutla. Bigla akong nakaisip ng kalokohan. Ibinaba ko ang isang plato. Ay, sorry, sabi ko. Sabay kamot sa ulo. Akin to. Kung gusto mo, pwede kitang gawan pa ng isa. Isang saglit na inis ang dumaan sa mukha ni Isabela. Pero iwinasiwas niya ang kamay. Huwag na. Tutulungan lang sana kitang dalhin. Hindi ako masyadong naniwala, lalo na't kitang-kita kong namumula ang tenga niya. Pag-alis niya, muntik pa siyang matapilok. Napansin kong baliktad ang suot niyang tsinelas. At dumulas pa ang kamay niya sa doorknob. Kung tumawa ako noon, baka pinalayas na niya ako sa mansyon. 3 araw siyang hindi nagpakita sa bahay. Sabi ni Mang Tony, ang Katie wala. Sobrang abala daw si Ma'am Isabela sa opisina. Ang sumunod naming pag-uusap ay nang abala ako sa pagpipinta sa aking kwarto. Tambak na ang mga komisyon mula sa aking maliit na art studio. At kung hindi ko sisimulan, mail late ako sa deadline. Sakto. Katatapos ko lang i-email ang huling artwork sa kliyente nang biglang bumukas ng malakas ang pinto. Kalabog. Napalingon ako. Si Isabela. Ang mukha ay parang dadaan ang bagyo. Anong problema? Tanong ko. Huminga siya ng malalim. Halatang nagpipigil ng inis. Sumama ka sa kwarto ko. Natigilan ako. Ano? Nahulog na ba siya sa Malapiolo Pascual kong alindog? Bulong ko sa sarili. Walang imik na hinayla ako ni Isabela. Sakto lang ang distansya ng mga kwarto namin. Habang naglalakad kami, nasulyapan ko ang phone screen niya. Mensahe mula kay Senyora Victoria, totoo bang magkahiwalay kayo ng kwarto ni Miguel? Halatang sinusubukan ni Isabela na magpaliwanag. Pero lalo lang gumugulo ang sitwasyon. Mukhang sisubog na sa galit si Senyora Victoria. Walang nagawa si Isabela kundi kumuha ng ebidensya. Itinulak niya ako papasok sa kwarto niya. Isinara ang pinto. Itinaas ang cellphone. Click. Ang nakangiti kong mukha. Kuha. Tinitigan ni Isabela ang cellphone. Biglang natulala. At unti-unting namula ang mga tenga. Kinabahan ako. Pangit ba yung kuha? Marahan niyang ibinulsa ang cellphone. Wala. Bumalik ka na sa kwarto mo. Pagkasabi noon, itinulak niya ako palabas. Isasara na sana ang pinto nang muntik ng tamaan ng ilong ko. Pabulong akong nagmura habang pabalik sa kwarto ko. Akala ko lusot na. Pero, mas matalino pa rin pala ang mga nanay. Kinabukasan mismo pagkatapos ng pictorial. Personal na dumating si Senyora Victoria sa mansyon. At sa mga oras na yun, nagpapanik ako dahil hinahabol ako ng isang kliyente dahil sa isang maliit na pagkakamali sa artwork. Sinalubong ako ni Senyora Victoria. Luhaan ang mga mata. Miguel, anak, totoo nga ang hinala ko. Huwag kang mag-alala. Mommy na ang bahala. Hindi kita pababayaan. Pagkasabi noon, nagmamadali siyang umalis. Iniwan akong nakatanga. Nang gabi ring iyon, sumabog ang galit ni Isabela. Ang pinakamatindi mula nang ikasal kami. Ang mukha niya, mas madilim pa sa gabi. Akala ko magiging maayos ang partnership natin. Miguel, pero masyado kang mapagsamantala. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko.
Naguguluhan. Gusto mo na bang tapusin to? Makipaghiwalay. Naiinis na ako. Isabela, hindi kita maintindihan. Hindi pa ako tapos magsalita. Pinutol na niya. Gaya ng gusto mo. Ngayong gabi, lumipat ka na rito. At sa sahig ka matutulog. Lalo akong naguluhan. Lumipat saan? At bakit ako matutulog sa sahig? Isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Isabela. Saan pa? Sa kwarto ko. Siyempre, hindi ba yan naman ang gusto mo? Pati si Mommy, nakumbinsi mo na. Oh sige, nandito na. Ano pang drama yang pinapakita mo? Kumukulo na ang dugo ko sa galit. Buti na lang, may natitira pa akong konting pasensya. Naintindihan ko na ang lahat. Mahinahon kong sinabi, pumunta rito si Mommy mo kaninang umaga. Agad nanigas ang ekspresyon ni Isabela. Nilampasan ko siya para bumalik sa kwarto ko, pero bigla niyang hinawakan ang braso ko. Narinig ko siyang bumulong. Sorry. Ang bilis naman niyang humingi ng tawad. Medyo hamu pa ang inis ko. Tapos, dugtong niya. Pero kailangan mo pa ring lumipat sa kwarto ko. Bakit na naman? Humarap ako. Nakapamewang. Kasi, sabi ni Isabela. Nakayuko. Pulang-pula ang tenga. Pinigilan ni Mommy si Manang Rosa. Sabi niya, kung magkahiwalay pa rin tayo ng kwarto matulog. Hindi na niya pababalaikan si Manang Rosa. Sino ba talaga itong si Manang Rosa at ganito na lang kalakas ang kapangyarihan niya? Noong mga panahong yun, hindi ko pa alam ang alamat ni Manang Rosa. Makalipas ang ilang araw, muntik ko na siyang ampunin bilang nanay dahil sa isang plato ng paborito kong adobo. Pero ibang kwento na yun. Ang problema ngayon ay kung saan kami matutulog. Iisa lang ang king-sized bed. At walang gustong matulog sa sahig. Hawak namin ang aming mga unan. Nakatayo sa magkabilang gilid ng kama. Nagtatalo kami ng halos 5 minuto. Sa huli, sumuko si Isabela. Ginamit niya ang kumot para gumawa ng linya sa gitna ng kama. Tinawanan ko siya sa isip ko dahil para siyang bata. Pero humiga na rin ako. Hindi nagtagal. Nakatulog na ako. Kinabukasan, nagising ako sa init. May sunod-sunod na bahing akong naririnig sa tabi ko. May masama akong kutob. Dahan-dahan kong inalis ang 3 patong na kumot na nakabalot sa akin at dahan-daang lumingon. HMPH. Isang malamig na tawang barado ang ilong ang narinig ko. Agad akong ngumiti ng pagkalaki-laki. Nako, anong nangyari? Kawawang Isabela. Halos 5 feet 8 inches ang tangkad. Pero isang sulok lang ng kumot ang nakatakip sa may pusod niya. Ang tinatawag niyang linya. Matagal nang nawala. May 2 pirasong tisyo na nakasuksok sa ilong niya. Bakit ba ang sama-sama ng tulog mo? Reklamo niya. Kapag tulog ka, mas malakas ka pa sa kalabaw. Itinukong ko ang isang kamay sa bibig para pigilan ang tawa. Sabay tikhim. Hindi mo man lang ba sinubukang agawin ulit yung kumot? Biglang uminit ang ulo ni Isabela. Inagaw ko. Buong gabi akong nakipagbuno para lang makuha tong kopiraso na to. Itong kopiraso lang. Winawasiwas niya yung maliit na sulok ng kumot. Ang buhaghag niyang buhok ay sumasabay sa galaw niya. Pati yung tisyo sa ilong niya. Nahulog. Natataranta siyang naghanap ng bagong tisyo. Hindi ko na napigilan. Napahiga ako sa kama sa kakatawa. Ang resulta nito, 3 araw siyang hindi nagpakita. At hindi rin umuwi para matulog sa gabi. Hindi man siya umuwi, pero si Manang Rosa, bumalik na. Ako mismo ang sumando kay Manang Rosa. Nang malaman ni Senyora Victoria na ako ang personal na sumando. Walang dalawang salita, pinayagan niya si Manang Rosa na sumama sa akin pauwi. Sa mga sumunod na araw, ang luto ni Manang Rosa ang nagpasaya sa akin. Muntik ko nang makalimutan na may asawa pala ako. Ngayon ang ika-4 na araw na hindi umuuwi ang asawa ko. Nakaupo ako sa sahig ng kusina. Parang tuta na nakatingin kay Manang Rosa habang nagluluto siya. Pero bakit parang lahat ng ulam ay inilalagay niya sa mga lunchbox na patong-patong? Parang bento. Manang Rosa, may picnic po ba tayo ngayon? Sir Miguel, sabi ni Manang Rosa. Ilang araw nang hindi umuuwi si Ma'am Isabela. Dalhan natin siya ng tanghalian ngayon. Akmang tatanggi ako. Pero naisip ko, kasalanan ko rin naman kung bakit siya nagtatampo at umalis, dahil inagawan ko siya ng kumot. Sige na nga, dadalhan ko na. Ang kaso, pagkatapos magluto ni Manang Rosa, kailangan niyang umuwi agad para mag-alaga ng apo. Kaya ayon, ako, mag-isang bitbit ang 6 na patong na lunchbox.
Sumakay sa sasakyan papunta sa De La Cruz Tower. Ang opisina ni Isabela. Pagdating doon, hindi ako kilala ng receptionist. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Tapos tumangon na parang naintindihan na niya. Diyan na lang po muna kayo sa gilid maghintay. Sir, tatawagan ko lang po. Nakita kong kinuha niya ang telepono. Pero mabilis ding ibinaba, ni hindi man lang gumalaw ang labi. Mukhang inakala niyang isa ako sa mga desperadong manliligaw ni Isabela na gumagawa ng kung ano-anong dahilan para makalapit. Agad kong binitbit ang lunchbox at tumayo. Handa nang gawin ang vanishing lunch, magic trick. Pero habang paalis, may pamilyar na anino akong nakita sa gilid ng mata ko. Ate Bea, lumingon ang tinawag ko. Medyo gulat. Miguel Santos, anong ginagawa mo rito? Ngumiti ako ng malapad. Isinenyas ang dala kong lunchbox. Dinalhan ko ng tanghalian si Isabela. Dito ka pala nagtatrabaho. Biglang naging kakaiba ang ekspresyon ni Bea Alvarez. Isang dating kaklase. Kayo ni Ma'am Isabela. Bigla kong naalala. Medyo awkward nga pala ang relasyon namin. Paano ko ipapaliwanag? Asawa-asawahang pansamantala. Isang taon lang tapos kanya-kanya na. Tatawa na lang sana ako para makalusot ng may isang boses na kasing lamig ng yelo ang narinig ko di kalayuan. Miguel Santos, hindi ba't nandito ka para dalhan ako ng pagkain? Diniinan talaga ni Isabela ang salitang, ako, na may halong pagngingit-ngit. Kumabog ang dibdib ko, at dali-dali akong lumapit. Oo. Kinaladkad ako ni Isabela papasok sa private elevator. Mula ngayon, mariin niyang sabi, bawal kang makipag-usap sa babaeng yun. Bakit? Tanong ko. Halatang natigilan si Isabela. May bakas ng pagkalito sa mukha niya. Nanahimik siya sandali bago sinabing. Basta sinabi kong bawal. Bawal. Sinuri ko ang ekspresyon niya. Bigla akong natuwa at naisip ang asarin siya. Isabela, nagseselos ka ba? Ang reaksyon niya, sobrang uwa. Agad na mula ang mukha niya. Tumataas ang boses. Paano mangyayari yun? Pinapaalalahanan lang kita, Miguel. Kapag nambabae ka habang kasal tayo. Lalayas ka sa pamamahay na to nang walang ni isang kasing. Sakto namang bumukas ang pinto ng elevator. Isang empleyadong napadaan ang nagulat sa sinabi niya. Lagapak, nahulog ang hawak niyang ceramic mug at nabasag. Buong palapag, natahimik. Si Isabela, lalong natulala, hindi ko mapigil ang manginig sa kakatawa. Mabilis ko siyang hinayla papasok sa opisina niya. Pagkasara ng pinto, pinigilan ko ang tawa ko habang inilalabas ang pagkain mula sa lunchbox. Masama ang tingin sa akin ni Isabela. Kung gusto mong tumawa, tumawa ka na. Hahaha. Tumawa ako nang hindi bababa sa 2 minuto. Si Isabela, nakapamayaiwang at nakasimangot. Kumuha ng chopsticks at nagsimulang kumain. Pagkasubo niya, sabi niya, bumalik na si Manang Rosa. Oo, ako mismo ang personal na nagyaya sa kanyang bumalik. Kumunat ang noo niya, mukhang medyo disappointed. Naisip ko na naman ang kalokohan. Bakit? Gusto mo bang kumain ng luto ko? Ang tenga ni Isabela, pulang-pula na parang sisubog. Paano mangyayari yun? Hindi pala. Sabi ko. Sasabihin ko pa naman sanang magli-leave si Manang Rosa bukas. Ako sana ang magluluto. Dahan-dahan siyang ngumuya. Komplikado ang ekspresyon. Nagsimula na naman akong magpigil ng tawa. Nako, mukhang kailangang magpa-deliver ulit ni Ma'am Isabela bukas. Dalhan mo ako ng pagkain bukas. Halos pabulong niyang sabi. Nakita kong pati batok niya. Namumula na. Pinigilan ko na ang sarili kong asarin pa siya. Mula noong insidente sa kama ilang araw na ang nakalipas. Parang hindi na siya nagpapanggap. Dati, laging matigas, sanay lang ako sa luto ni Manang Rosa. Masyado kang mapagsamantala, sa sahig ka lang matutulog. Nakakatawa. Ngayon, parang mas relax na siya. Pinapakita na ang totoong ugali niya, masungit, malakas ang boses, at madaling magtampo at mag-walkout. Speaking of walkout, naalala ko ang nabagay. Uuwi ka ba para matulog sa bahay ngayong gabi? Nag-isip sandali si Isabela, tapos isang tusong ngiti ang lumitaw sa labi niya. Gusto mo ba talaga akong umuwi para matulog doon? Kalmado ko siyang pinaalalahanan. Tumatanggap ng dobleng sweldo si Manang Rosa. Yung isa, galing kay mommy mo. Ibig sabihin, alam niya lahat ng ginagawa natin sa bahay. Nanlaki ang mata ni Isabela. Umirap, at sumimangot. HMP. Nang gabing iyon,
Umuwi siya. Ilang araw na akong nasanay na solong-solo ang kama niya. Nang makita ko siyang bumalik, medyo nanibago ako. Hindi ka na maglalagay ng linya, tanong ko. Nakaharap sa kabilang direksyon ang ulo ni Isabela. Hindi na. Baka sipunin ka na naman. Nagdesisyon ako. Ngayong gabi, hinding-hindi na ako mangaagaw ng kumot. Kinabukasan, nagising na naman ako sa init. Good news, hindi ako nangagaw ng kumot. Bad news, tao na ang inagaw ko. Para akong pag-itang nakapulupot kay Isabela. Nagising siya sa sobrang inis at pagkairita. Mabilis akong bumangon. Hihi, ang sama talaga ng tulog ko. Tumango ako. Sinusubukang isalba ang natitirang dignidad. Pero di ba, tingnan mo, hindi ko naman inagaw yung kumot ngayon. Oo nga, sagot niya. Masama pa rin ang tingin. Kasi ako na mismo ang inagaw mo. Sobrang guilty ako. Yumuko at hindi makatingin sa kanya. Kaya hindi ko napansin ang bahagyang pangingitim sa ilalim ng mga mata niya. Bago ako umalis papuntang studio, pahabol niya, mamayang tanghali, dalhan mo ako ng pagkain. Pamilyar na lunchbox, pamilyar na daan, pero iba na ang receptionist. Pagdaan ko, nakiusyoso ako, yung dating receptionist po, natanggal po sa trabaho. Sir, dahil sa isang pagkakamali, sagot ng bago. Sir Miguel, diretso na po kayo sa private elevator ng CEO sa kanan. Tumango ako. Nalaman pala ni Isabela yung nangyari sa akin kahapon na hinarang ako. Ewan ko ba, pero parang may konting saya akong naramdaman. Pagbukas ko ng pinto ng opisina niya, nakaupo siya sa likod ng kanyang malaking mahogany desk. Nakatingin sa computer screen, malalim ang iniisip. Ang mga siko niya ay nakapatong sa mesa. Ang 10 daliri ay magkakaugnay sa ilalim ng kanyang baba. Mukhang seryoso ang pinagkakaabalahan niya. Seryoso ang mukha niya. Kain na tayo. Bigla siyang natauhan. Sige. Akala ko may problema sa trabaho niya kaya hindi na ako masyadong nagtanong. Pero habang nagsasandok ako ng pagkain, hindi ko sinasadyang matapan ng kaunting sabaw na tumalsik sa kamay ko. Pahiram ng banyo nyo. Maghuhugas lang ako ng kamay. Sige, walang gana pa ring sagot ni Isabela. Ano kaya talagang malaking problema nito? Pagkatapos kong maghugas ng kamay, pagdaan ko sa tapat ng computer niya. Wala sa loob na napasulyap ako sa screen. Eksaktong nahagip ng mata ko ang 4 na salita, kasama sa napilitang kasal. Pinakatitigan ko pa ng 2 beses. Binasa ang buong post, ano ang ibig sabihin kapag hindi ka makatulog katabi ang kasama mo sa napilitang kasal. Buong gabi akong gising. Ang unang comment sa baba, girl. Halata namang tinamaan ka na. Tumingin ako sa computer. Tapos kay Isabela na tulala pa rin. At nanahimik na lang ako. Isang tanghalian na pareho kaming may sariling iniisip. Nang gabing iyon, si Isabela mismo ang nagsabing sa sofa siya matutulog. Tuwang-tuwa akong pumayag. Pero hindi rin ako nakatulog ng gabing iyon. Kaya naman, nangyari ang eksenang ito. Hating gabi, bumulong si Isabela. Miguel, tulog ka na ba? Hindi ako nang ahas sumagot. Maya-maya, naramdaman kong dahan-daang gumagapang si Isabela paakyat sa kama. Dahan-dahan siyang sumiksik sa ilalim ng kumot. At maingat akong niyakap. Nanigas ako. Hindi makagalaw. Seryoso ba to? Gusto na niya talaga ako. Dahil sa isiping iyon, kumabog ng malakas ang dibdib ko. Ang sikat ng araw sa umaga ay dahan-daang pumasok sa siwang ng bintana. Marahang tumatama sa sahig na gawa sa kahoy. Ang sarap ng tulog ko sa mga bisig ni Isabela. Gumalaw ang palad ng kamay niyang nakapatong sa baywang ko. Siguradong gising na siya. Alam ko na, pero nagtanong pa rin ako. Hindi ba sa sofa ka matutulog? Dapat sana, sabi niya. Ang boses parang bagong gising pero may halong katusuhan. Kaso, itong si Miguel Sleepwalker, Santos. Pinilit akong hilahin paakyat sa kama para tabihan siya. Grabe naman yata ang pagka-sleepwalker ko, tanong ko. Nagpipigil ng tawa. Sobrang grabe. Okay. Muntik na akong bumangon at pumalakpak sa galing niyang umarte. Ang kapal ng mukhang magsinungaling nang hindi man lang namumula. Ngayon, pinagdududahan ko na kung yung mga nakaraang gabi ay ganito rin ang ginawa niya. Tapos ang lakas pa ng loob niyang sabihing ako ang nangaagaw ng kumot niya. Pagkatapos noon, hindi na muling binanggit ni Isabela ang tungkol sa pagtulog sa sofa. Ang dahilan niya, baka raw, maistorbo, ko na naman siya sa sleepwalking ko. Kaya naman,
Kahit gaano pa kami magkatalikuran sa gabi. Kinaumagahan, lagi na kaming magkayakap matulog. At ang mas matindi, lagi niyang kayang sabihin ng hindi nagbabago ang ekspresyon na ako ang kusang sumisiksik sa kanya. Minsan, napapaisip tuloy ako ng kung ano-ano. Isang araw, nasira ang computer ko, matapos humingi ng permiso sa kanya. Pumasok ako sa library niya para gamitin ang computer niya. Habang gumagamit ng browser para mag-search. Isang mahabang listahan ng search history ang lumitaw. Kasal sa hindi mahal. Anong gagawin? Paano suyuin ang asawa mo? Paano para kusa kang yakapin ng asawa mo sa pagtulog? Paano kung hindi ka makatulog katabi ang asawa mo? Paano para unang magsabi ng mahal kita, ang asawa mo? Salamat, ha? Bulong ko sa sarili. Dahil nakita ng asawa mo ang search history mo. Nagdesisyon siyang hinding-hindi siya mauunang magsabi ng mahal kita sa buong buhay niya. Malamig akong napangisi, at pinindot ko ang ilan sa mga tanong. Iba't iba ang sagot. Sikreto, ganito muna gawin mo. Tapos ganyan, manligaw ng asawa. Carrie yan. Ewan ko. Kami ng asawa ko. Natural lang ang pagmamahalan namin. Ang tunay na pag-ibig ay dapat magsimula sa isang bouquet ng bulaklak. Eto. Bulaklak ng Paraiso, isang bouquet para sa pag-ibig. 4.999 pesos lang. Diamond ring. Asingsing ng habang buhay, minsan lang ibinibigay sa iisang tao. Napailing na lang ako habang nagbabasa. Sakto namang tumunog ang telepono ko. Unknown number. Sinagot ko. Hello. Si Sir Miguel po ba ito? Oo. Bakit? Delivery po ito mula sa Bulaklak ng Paraiso. May nagpadala po sa inyo ng isang bouquet ng rosas. Pakipirmahan na lang po. Napatingin ako sa computer. Tahimik na napahilot sa pagitan ng aking kilay. Tinanggap ko ang bouquet ng rosas. Buong hapon akong nagayos at nagputol ng mga sanga. Tapos, tumunog na naman ang telepono. Si Ana, ang sekretarya ni Isabela, ang tumatawag. Sir Miguel, libre po ba kayo mamayang gabi? Mayroon po kasing party ang kumpanya na kailangang magsama ng kapamilya. Sabi po ni Ma'am Isabela. Sunduin ko raw po kayo. Okay lang po ba sa inyo? Sige, sunduin mo ako sa mansyon. Kung maglalakas loob si Isabela na maglabas ng diamond ring sa party na yan. Ewan ko na lang. Sa huli, ang family event na ito, dahil sa pagkakamali raw ng staff, ay naging isang candlelight dinner naming dalawa ni Isabela. Ang good news, hindi siya naglabas ng diamond ring. Nakahinga ako ng maluwag. Ang buhay ay lumipas ng payapa. Si Isabela, paminsan-minsan ay sinusumpong. Sanay na ako roon. Ang hindi lang nababanggit ay ang usapang pagtatapat ng damdamin. Ang mga payapang araw ay kailangan pa ring paminsan-minsan ay may kaunting alon. Nagkaproblema ang studio ko. Sobrang abala ako. Ilang araw na tuloy-tuloy ang trabaho. Niwala akong oras umuwi para kumain. Si Manang Rosa, araw-araw nagpapadala ng pagkain. Pero may isang grupo ng mga matatakaw sa opisina. Halos pang catering na ang kailangang lutuin ni Manang Rosa pero kulang pa rin sa kanila. Pinalayas ko silang lahat at pinag-order ng takeout. Kahit gaano kamahal, sagot ko. Noon lang ako natahimik at nai-enjoy ang sarili kong baon mula kay Manang Rosa. Pero ngayon, ang nagdala ng pagkain ay si Isabela na. Ang mga kabataang babae sa kani-kanilang mesa ay tingin sa akin. Tapos tingin sa isa't isa. At sa huli ay nakangising nakatitig sa akin. Na ikinakilabot ko. Hindi ko na natiis. Hinayla ko siya papasok. Anong ginagawa mo riyan sa labas? Dinalhan ka ng pagkain. Tiningnan ko lang ang workplace mo araw-araw. Tapos dinala na rin tong lunch. Pinahaba ko ang boses ko. Talaga, akala ko pa naman. Espesyal kang pumunta para bisitahin ako. Ngumisi ako. Oh sige, natapos mo nang tingnan ang workplace. Naibigay mo na ang pagkain. Pwede ka nang umalis. Agad sumimangot si Isabela. Dalawahan ang inihanda ni Manang Rosa. Sige, 3 layer sa'yo. 3 layer sa akin. Pagkatapos nating hatiin, pwede ka nang umalis. Sa wakas, sumuko si Isabela. Mali ako. Espesyal talaga akong pumunta rito para sabayan kang kumain. Ayan, masarap pakinggan. Mahina akong umismed. Sa 6 na layer na lunchbox ngayon. May isang ulam na mukhang sobrang pangit. Kumunat ang noo ko. Akala ko bagong experiment ni Manang Rosa. Nag-aalangan akong itusok ang chopsticks.
Kumuha ng isang pirasong hindi matukoy na bagay at isinubo. Isang nagniningning na tingin na hindi maaaring balewalain ang direktang tumama sa akin. Tumingin ako sa direksyong iyon. At nasalubong ko ang nagniningning at punong-puno ng pag-asa na mga mata ni Isabela. Kung sino ang may obra maestra ng ulam na ito. Hindi na kailangang sabihin pa. Masarap ba? Pwede na. Medyo pangit lang tingnan. Ngumiti si Isabela. Buong umaga ko yang pinag-aralan kay Manang Rosa. Napansin ko sa gilid ng mata ko ang ilang paltos dahil sa paso sa daliri niya. Lamambat ang puso ko. Kumain pa ako ng ilang subo. Tuwang-tuwa si Isabela. Ang krisis sa studio, dahil sa walang tulog na pagtatrabaho ng lahat, ay naayos na. Nakatanggap pa kami ng malaking bonus. Lahat sila ay nagsisigawan na gustong mag-leave. Mapagbigay kong inaprobahan ng 1 linggong leave para sa kanila. Ang bagong intern na Kara rating lang ay parang hindi mapakali. Malinaw na sa pangalawang araw pa lang niya sa trabaho ay kasama na namin siyang nagpupuyat. Ang iba ay parang naubusan na ng enerhiya. Kalahating buhay, kalahating patay. Siya lang ang parang humihigop ng enerhiya ng iba. Araw-araw puno ng sigla. Kaya naman, hindi lang isang beses kaming napahanga. Ang sarap talaga maging bata. Laging may walang katapusang lakas. Halimbawa, ngayon, lahat sila ay abala sa pagliligpit ng kanilang mga folding bed. Unan, at kumot para umuwi. Ang intern, dahan-dahan, namumula ang mukha. Tinanong ako kung gusto kong pumunta sa birthday party niya. Sige ba? Kailan? Sa makalawa po. Talaga pong pupunta kayo, boss. Nag-isip ako sandali. Sa makalawa, wala akong gagawin. Makakabili pa ako ng regalo. Kaya pumayag ako. Sakto namang Kara rating lang ni Isabela sa pinto ng studio. Nagmamadaling pumasok, at hamarang mismo sa harap ko. Anong ginagawa mo? Namutla ang mukha ng intern. Boss, asawa niyo po itong si ma'am. Oo, asawa ko to, sabi ni Isabela. Taas noo, legal, may marriage certificate, bata ka pa, huwag kang matutong lamandi. Ha, siniko ko siya. Ano bang pinagsasabi mo? Aling salita ang pinagsasabi ko lang, sagot niya. Tinaasan pa ako ng kilay. Sinabihan ko ang intern na mauna na. Bamulong si Isabela. Anong pinag-usapan niyo ng babaeng yun? Birthday niya. Inimbitahan lang ako sa party. Nakikita kong may masamang balak yun sa'yo. Yung mga ganyang klase ng bata. Isang tingin ko lang. Alam ko na. Alam mo ang ano. Yung maitim niyang balak. Nakasulat na sa mukha niya. Hindi mo ba nakikita? Hindi. Nagalit na si Isabela. Ang paraan niya ng pagpapakita ng galit ay pagkatapos akong pagbuksan ng pinto ng kotse. Hindi niya ito isinara para sa akin. Pagkatapos ng isang araw na pagtatrabaho sa bahay, lumabas ako para pumili ng regalo para sa birthday ng intern. Para maiwasan ang selos ng isang babaeng apelyidong De La Cruz. Binilhan ko rin siya ng regalo. Pag-uwi niya galing trabaho, ibinigay ko sa kanya ang regalo. Tinanggap ni Isabela ang regalo. Halatang natigilan sandali. Maya-maya, nakita ko siyang yakap-yakap ang cellphone niya. Kalikot ng kalikot, kaya binuksan ko ang isang social media app. Nag-search ng interesting. Lumitaw ang account ni Isabela. May bagong update. Binigyan ako ng asawa ko ng brooch. Ano kayang ibig sabihin nito? Sa baba, mga comments. Brooch. Sa dibdib sinusuot. Ibig sabihin, inilagay ka ng asawa mo sa puso niya. Bes, may pag-asa na. 6 na buwan na kitang sinusubaybayan. Malapit ka nang magtagumpay. Wala pa akong nakitang kasal mo na mahal mamaya na ganito kabagal. Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Isabela. Sinadya kong lumapit. Anong tinitingnan mo? Ang saya mo yata. Agad niyang itinago ang cellphone. Ang mukha seryoso na naman pero may bahid ng gulat. Wala. Bukas. Kailangan kong pumunta sa birthday party ng intern. Hindi ako uuwi para maghapunan. Huwag mo na akong hintayin. Dahan-daang nanigas ang ngiti ni Isabela. Kailangan mo ba talagang pumunta? Oo, kailangan. Bumalik ako sa kwarto. Hawak ang cellphone. Nanunood ng drama. Pagkatapos kong i-refresh ang page ng ilang beses. Nag-update na naman ang account ni interesting. Pinipilit ng asawa kong pumunta sa birthday party ng isang college student na mukhang ahas. Anong gagawin ko? Ang mga netizens, masisigasig. Suko na. Si Zet, hindi pa nga kayo successful. Ilang beses ko nang sinabi.
Huwag mag-celebrate agad sa kalagitnaan ng laban. Note to self, yung nanliligaw sa asawa ng 6 na buwan. Hindi pa rin successful. Ang gulo na sa comment section. Si Z, inom ka na lang ng mainit na sabaw. Nakatago ako sa ilalim ng kumot. Tawa ng tawa. Hating gabi, bigla akong umalis sa mainit niyang yakap. May kaluskos at mahinang tawa sa tabi ko. Naghintay ako sandali, pero hindi bumalik si Isabela. Nagpa siya akong bumangon para umihi. May liwanag na nagmumula sa siwang ng pinto ng banyo. At sa loob, may mahinang boses na naririnig. Ang kamay kong akmang itutulak ang pinto ay huminto. Ano ba tong pinagsasabi mo? Narinig kong sabi ni Isabela sa kausap sa telepono. Malapit nang mawala ang asawa ko. Epektibo ba talaga tong paawang drama na to? Kung hindi, lagot ka sa akin. Tahimik akong bumalik sa kumot at natulog ulit. Kinabukasan, hindi pumasok si Isabela sa trabaho. Kitang-kita ko siyang ibinabad ang thermometer sa maligamgam na tubig bago kunwaring isinubo ito. Dahan-dahan niya akong ginaiseng. Umubo ng 2 beses na parang napakahina. Iniabot sa akin ang thermometer. At sinabing, parang nilalagnat ako. Garalgal ang boses. Kinuha ko ito. Tiningnan, 37.2 degrees C. Oo nga, nilalagnat ka na. At hindi lang basta lagnat. So, anong gagawin natin? Sa tingin ko, kailangan mo ng isang taong mag-aalaga sa'yo sa bahay. Pwede ba si Manang Rosa? Wala siya ngayon. Nag-aalaga ng apo. Pagkasabi ko noon, tumalikod ako na parang aalis. Sandali, mabilis na bumangon si Isabela. Hawakan mo ako ng mahigpit. Yung apo ni Manang Rosa. Kaya mo bang alagaan? Mas kaya kitang alagaan. Mas madali kang alagaan. Hindi pwede. Wala akong oras. Kailangan ko pang magmadali para sa birthday party. Nakabili na rin ako ng regalo. Binilhan mo pa siya ng regalo. Anong binili mo? Halos kapareho lang ng ibinigay ko sa'yo. Ang totoo, sobrang magkaiba. Ang binili ko para sa intern ay isang relo na ilang daan lang. Ang binili ko para sa kanya ay isang brooch na 6 na digit ang presyo. Napasapaw si Isabela sa dibdib. Dahan-daang humiga ulit. Bumulong siya. Parang totoong nilalagnat na nga ako. Pati sinasabi mo, hindi ko na maintindihan. Sa loob-loob ko, tawa ako ng tawa. Pero sa labas, kalmado pa rin ako. Uminom ka ng maraming mainit na tubig. Ha, aalis na ako. Bigla akong niyakap ni Isabela mula sa likod. Anong ginagawa mo? Ayokong umalis ka. Bakit ayaw mong umalis ako? Malungkot ang boses ni Isabela. Yung intensyon ng loko-lokang yun. Hindi mo ba nakikita? Pati ba naman intensyon ko? Hindi mo rin nakikita. Anong intensyon mo? Nagalit siya. Pinahihit ang ulo ko. Akmang hahalikan ako ng direkta. Itinulak ko siya sa noo. Anong relasyon natin para maghalikan? Legal tayong mag-asawa. Anong masama kung maghalikan tayo? Pagkasabi noon, hinawakan niya ang batok ko. At hinalikan ako ng walang pag-aalinlangan. Naglapat ang aming mainit at mamasamasang labi. Walang kaskil-skil si Isabela. Kung saan-saan lang nangangagat. Ilang beses akong nasaktan kaya itinulak ko siya. Agad na mula ang mga mata ni Isabela. Ayaw mo akong halikan. Siguro gusto mong halikan yung intern na yun. Saan naman nanggaling yan? Hinawakan ko ang noo niya. Siguradong hindi siya nilalagnat. Kaya bumangon ako. Bibigyan kita ng 5 minuto. Pag-isipan mong mabuti kung anong gusto mong sabihin sa akin. Kung hindi mo sasabihin ng malinaw. 6 na buwan mula ngayon. Sa City Hall tayo magkita. Sakto. Pagkaupo ko pa lang sa sofa sa sala. Pagdikit pa lang ng puwit ko sa leather. Si Isabela, parang kidlat na sumunod. Ang bilis mo naman. Naisip mo na. Hindi. Baka kasi habang hindi ako nakatingin. Tumakas ka na papunta sa birthday party na yan. Napabuntong hininga ako. Kinuskos ni Isabela ang mga kamay niya. Miguel Santos, gusto kita. Ako ang nagpadala ng mga rosas. Ako ang nagayos ng candlelight dinner. Ayokong pumunta ka sa birthday party kasi nagseselos ako. Ni minsan, hindi pa tayo nag-celebrate ng birthday ko ng magkasama. Pabulong na nagsasalita si Isabela habang inoobserbahan ang reaksyon ko. Nag-isip ako sandali, tapos tinanong ko siya, hindi mo na ba hihintayin ako ang unang magsabi ng mahal kita? Natigilan si Isabela. Nagsimulang mamula ang mga tenga niya. Paano mo nalaman? Noong isang araw, ginamit ko yung computer mo.
Hindi ko sinasadyang makita. So, yung iba pa, nakita mo na lahat? Nakita ko na. Pati yung nickname mong interesting, alam ko na. Pulang-pula na si Isabela. Tuluyan nang na-freeze. Pinilit niyang itanong ang huling tanong. So, gusto mo ba ako? Kung hindi kita gusto, hindi ko tatanggapin yung mga rosas na ipinadala mo. Ang mga sumunod na salita ay napigil na sa pagitan ng aming mga labi. Sa pagkakataong ito, kahit papaano, hindi na ako kinagat ni Isabela. Teka lang, sabi ko nang humiwalay kami. Kailan ka pa nagkagusto sa akin? Siguro noong nagpa-picture tayo, sabi ni Isabela. Nag-isip ako sandali, naalala ko yung litratong hiningi ng nanay niya. Yung hinailan niya ako sa kwarto para kunan. Ganon kaaga. Oo, sabi ni Isabela. Iyon ang unang beses na naramdaman ko kung ano yung mabilis na tibok ng puso. At dahil pa sa isang pilit na litrato. Buong umaga bago ko naalala na may intern palang naghihintay sa akin. Agad kong tinawagan ang assistant ni Isabela. Pinakiusapan siyang dalhin ang regalo doon. Mula noon, ang buhay namin ay tila naging mas matamis at natural. Hindi na tinatago ni Isabela ang pag-aalala niya para sa akin. At ako naman ay mas naging aktibo sa pag-alam ng lahat tungkol sa kanya. Hindi na lang kami mag-asawa sa papel. Kundi totoong nagsimula ng I enjoy ang samahan ng isa't isa. Isang gabi, kusang sumandal si Isabela sa balikat ko. Miguel, mahina niyang sabi. Sobrang saya ko na magkasama tayo. Lumingon ako at tiningnan ang nagniningning niyang mga mata. Isang hindi maipaliwanag na init ang bumalat sa puso ko. Dahan-dahan kong hinawakan ang kamay niya. Ako rin. Isabela, seryoso kong sabi. Ang totoo, matagal na kitang gusto. Hindi ko lang alam kung paano sisimulan. Bahagya siyang ngumiti, may kaunting hiya sa kanyang mga mata. Ako rin. Tuwing nakikita-kita, ang bilis ng tibok ng puso ko. Parang noong una tayong nagpa-picture. Sobrang kaba ko. Nanginginig pati kamay ko. Hindi ko napigil ang tumawa ng malakas. Loko ka talaga. Noon pa lang. Alam ko nang may iba ka nang nararamdaman para sa akin. Dahan-dahan kong pinisil ang kamay niya. Pero nagpapasalamat din ako sa mga panahong iyon. Kung walang mga hindi pagkakaunawaan at pagsubok, baka hindi natin agad nalaman ang nararamdaman natin para sa isa't isa. Tumango si Isabela, lalong sumiksik. Oo nga, kahit medyo magulo noon, mas nakilala natin ang isa't isa. Tahimik kaming naupo, ninamnam ang init ng piling ng isa't isa. Ang liwanag ng buwan sa labas ng bintana ay pumasok sa silid. Bumabalot sa buong lugar ng isang malambot na liwanag. Bigla akong may naalala. Dinukot ko mula sa bulsa ko ang isang maliit na kahon at iniharap sa kanya. Ito, para sa'yo. Natigilan sandali si Isabela. Pagkatapos ay maingat na tinanggap ang kahon. Binuksan niya ito isang napakagandang singsing. Tumingala siya. Ang mga mata puno ng gulat at saya. Miguel, ito. Hinawakan ko ang kamay niya. Dahan-daang isinuot ang singsing sa kanyang palasingsingan. Engagement ring to. Isabela, gusto kong maging asawa ka. Hindi lang sa loob ng 1 taon, kundi sa nalalabi pa nating buhay. Papayag ka ba? May luhang namuo sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay mariin siyang tumango. Oo, pumapayag ako. Mula sa araw na iyon, lalong naging matamis ang aming buhay. Wala nang maliliit na alitan at hindi pagkakaunawaan. Bagkus ay lalo naming pinahalagahan ang isa't isa. Ang nanay ni Isabela, sa wakas ay nakahinga na rin ng maluwag. Nang makita kaming ganito ka-sweet, natatawa niyang sinabi, mukhang magandang ideya talaga itong arranged marriage na to. At ako, sa wakas ay naintindihan ko na. Ang pag-ibig, minsan kailangan ng kaunting panahon, kaunting pasensya, at kaunting tapang. Napakaswerte ko dahil nakuha ko ang lahat ng iyon. At nakuha ko rin si Isabela. Ngayon, pinaplano namin ang isang totoong kasal na para sa aming dalawa, isang simula na puno ng pag-ibig at mga pangako. At gagamitin ko ang natitirang bahagi ng buhay ko para protektahan ang kaligayahang ito na pinaghirapan naming makuha.